Hello guys, welcome back to Entong's World Channel. So this day, andito tayo ngayon sa Barangay Patalan, Paniki, Tarlac pa rin. So, dito tayo ngayon sa Purok Kislap, Juanita Subdivision, and papakita natin kung paano yung proseso ng pagkikiskis gamit yung makabagong machine. So papakita natin yan sa ating tropa na si Paring Mark. So pasok tayo sa loob ng bahay nila. Ayan mga tropa, sa mga hindi nakakalam, itong Juanita Subdivision is located dito sa Purok Kislap. And then makikita ninyo yung papasok na daan. So doon kayo manggagaling, and then pasok kayo dito, hanapin nyo lang si Paring Mark Lakbayog. So ito yung bahay nila. May kay Mito dito sa harapan. Pasok na tayo. Ayan, so ito yung kanyang business name, Digong Rice Mill. I-follow nyo rin sila sa kanilang Facebook page, Purok Kislap, Barangay Patalan, Paniki, Tarlac. Tapos ito yung cellphone number. Hi bro, good afternoon. Ayan si Paring Mark. Hello po. Ayan, si Paring Mark. So bro, pwede bang malaman namin kung ano ang capacity nitong bago mong makina, and pwede rin bang explain kung paano yung proseso? Yung process kasi nito, 350 kilos sa isang oras. Depende yun kapag sobrang tuyo yung palay natin. Dito po. So may stopper siya para hindi mabigla na tumapon yung palay, no? Ayan, so dito siya pupunta. Hindi rin pala siya ganun kaingay, no bro? Tahimik siya. Unlike sa ibang kiskisan kasi medyo maingay yung pangkiskis nila ng palay. Hintayin natin na malinisan yung mismong palay. So yung una bro, naglagay ka ng palay, tapos ito palay cleaner yung tawag dyan. So ano yung sinasala niya dyan? Mga bato? Mga bato, mga tulyapis, yung mga walang laman. Okay, mga ampaw. Saka buhangin. Okay, para malinis. Para malinis. Bago pumunta sa machine, malinis ito. Tapos next step, diretso na yun doon. Mas yan. Dito na diretso yan. Sa machine. Malinis oh. Wala na siyang pwede ka rin pag magtatanim ka, pwede mo rin ito gamitin. Gagawin mong binhi? Oo, magbinhi. Okay. Ikat ka doon, ikat mo yung mga tulyap. Malinis nga yun. Ayan, check natin yung mga dumi dun sa likod. Nandito? Ito. Ito yung dumi. Ayan, medyo na lilipad. Malinis nga, wala na siyang alikabok, no? Wala na siyang alikabok. Ito na next natin para maging bigas.
So yung first step natin, First step natin, naglagay tayo ng palay sa palay cleaner. Kapag napuno na to, papatayin natin yung palay cleaner para yung kuryente makatipid tayo. Tapos ang sunod natin, dito na. Pero yung dumi niya, saan napunta yung dumi, bro? Dito sa likod. Ayan, yung ito. Yung sa may balde. Ah, okay, Yung sa may buhangin, saka yung puno ng palay, doon ang pupunta sa kabila. Kaya dito malinis na, wala na siyang buhangin, wala nang bato. Okay. Malinis na siya. Bago siya umakyat ng machine, malinis na siya. Okay. Ito ang next natin. Next step. Yan, sisindi na. Ito na po yung So ito yung nasa taas. Yung na-cleaner na. okay na ito dito. Okay na ito puti. Oo. Okay na ito puti. Naputi natin ng konti. Sige. Dito magdiling na kulay brown na bigas, saka black rice, saka red rice. Okay. Pero hindi siya masyado mapapalik. Hindi siya papalabat. natin, lalagay ng palay dito sa palay cleaner. Okay. Palay cleaner natin, sasalain niya yung mga tulyapis, saka yung buhangin, saka yung mga bato-bato, masiseparate siya doon sa kabila.
pagpasok dito sa ano natin, sa machine, pagpasok niya dito, iakyat siya ng elevator. Iakyat siya dito sa elevator. Pagkadating niya dito sa ano, dito na siya babalatan. Pag dito, yung kulay niya dito, parang brown rice pa lang siya dito. Kasi meron siyang parang pinakasapal pa. Oo, konti. sapal pa yun. Okay. Yun ang kinukuha na ng ano, pinagmumula ng darak. Mm, Yun ang darak. okay. Konti lang yung ano niya, darak niya. Pagkatapos dyan, magnabalatan na dyan, bababa na siya dito. Pagbaba niya dito, ito na yung mag-resulta niya. Ito na siya. Ito na yun. Medyo durog lang siya kasi matagal na daw naka-stock. So dapat talaga kabibilad. Kabibilad lang. Tsaka hindi Halimbawa siya... dati na ano mo, nabilad mo ng 2 araw. Tapos ngayong araw na to, ipapagiling mo, ibibilad mo muna sa mga 2 oras lang. Para pagsalang natin dito, buo talaga yung ano niya, yung bigas niya. Okay. Pero ito okay naman siya. Okay naman siya yung ano niya. Yan yung bigas niya. Okay pa naman yan. Tapos dito yung napunta yung balat ng palay natin, yung sinatawag na ipa. Ito. Ayan. Ito yung ilalagay sa mga magagamit natin to sa mga alagang Sa mga livestocks. Ayan. Yan. Tapos yung darak natin, Pakita natin darak. dito sa likod, sa kabila. Ito bro. Ito ang balat ng ay yung mga palay na walang laman. Tawag dito. Sineseparate niya na agad. Separate niya. Mga 5 in 1 kasi yan. Kunti lang pala. Kunti lang. Kasi since binhi yan. Oo. Dito siguro sa kabila. Wala ring buhangin. Binhi kasi yung ginamit nating sample eh. Yung ginamit ko lang ano. Ayan, yung darak. Pakita natin yung darak. Yung darak niya ito. Kunti lang ng darak mo kasi ito lang yung darak nito mismo sa bigas lang siya kumukuha ng darak. Hindi siya, wala siyang halo na kagaya ng mga ipa. Ito, dinadarak niya lang mga galing sa ano lang. Ito bro. Pakita natin yung quality ng darak. Quality natin. Ito yung ano natin. Pinoy no? Sino? Kunti lang yung isang sako natin. Ito yung darak. Pino. Parang pulbo eh no? Oo. Magandang Pwede mo quality gawin niya. yung pulveron. Tapos ito bro. Panghulma na lang. Ito pala bro. Yung mga may bato. May mga bato na ano. May mga bato na bigas. Yung binlid niya. Malalaki yun. Yung bato niya sumama dito. Yan ang tinatawag na pagpag. Ito ata yung Pagpag, di ba? Ang Yan, Tagalog pwede ba mo ng na rin to ano. Halo mo sa darak mo, pakain mo sa alaga mo. Hindi, hiwalay mo na. Oo. Para sa kambing te. Ito yung final result. So yun nga, sabi ni bro, since ano daw yun, binhi, tsaka matagal na hindi nabilad, medyo hindi buo yung ano niya, yung bigas niya. Mabinlig siya. Marami siyang durog kasi hindi siya naibilad bago ipagiling. Dapat 2 araw na ibilad yung palay. Tapos kapag i-stack mo, kinabukasan ipapakis-kis mo, ibibilad mo ulit kahit 2 oras, 3 oras. Para tumigas. Tumigas ulit. Tapos ibilig. Makain lang. Madaling magkuha, mapalit. Yan. Quality ng... Ayaw mo apong ng ano? Ha? Sobrang puti. Na parang pwede ka naman alamin. Ito na yung ano natin. Pinakabasan ng 45 kilos na palay. kilos. Meron ang bigas na. Ba't parang malayo? Ha? Sakto lang. Tama lang. 45 dapat mga 20. 29? Ha? 29. Ay, mga bigas na. Panalo na yun pag ganun. Panalo na yun. Panalo na yun. Kasi yung ano yan eh. May mga kasama na kasi sa bilid. Okay. Sa bagay maraming nawalang bidlid eh.
29 kilos. From 45 kilograms. 45. Naging 29. 29, no? Oh, kalahati rin, no? Ito yung binlid niya. Binlid, iba pa yung ipa. Iba pa yung ipa. Iba yung darak. Yung darak. Ngayon, darak mo lang, konti lang. Yung darak, iluhin natin. Iluhin din natin. Nagbiling, no? Oo. Ito yung darak. Ay, darak. Ito yung darak. Diyan na punta yung iba. Ayan, nasa 4 mahigit. Almost 5 kilo. Oo. Konti na lang. Pwede na rin. Parang diyan na rin napunta yung iba. Magandang hapon po mga kabarangay. Meron na po tayong kiskisan dito sa Purok Islap, Patalan. Sa bukid lang po kami ng Islap kay Juanita Subdivision. Pwede na po tayo magpagiling dito. Kahit anong oras po, kahit linggo po, pwede po tayo dito. Bali yung per kilo po natin sa bigas, 350 ang singil ko po dito sa bigas. Kailangan lang po natin na ibilad natin na maayos yung ating palay para maiwasan natin yung mga broken ties na madurog. Dapat bago ibilad yung palay, kahit na ibilad na nakaraan, maibilad pa rin na kahit 3 oras lang para mabuo natin yung palay, hindi madudurog. Yun lang po. Salamat po. Salamat, bro. Ayan. Dito na tayo sa Digong Rice Mill, Purok Islap, Patalan, Panikitarlac, dito sa Juanita Subdivision.